merong na-discover yung mga doktor. Ano yan? Na-discover nila na nakakarinig na si Miriam. Like a miracle? Oo. Isang milagro. Rebecca? Ano nangyari kay Pepe? Dali mo kami kay Pepe! Hoy, sister! Walang galang lang, no? Ito kayo makikialam dito. Tama ka sa hinala mo tungkol kay Pepe. Ikaw lang makakatulong sa kanya ngayon. Siya ang bago mong misyon. Hinayaan mo lang na gawin ni Raul yun kay Pepe? Hindi ko naman alam eh. Isipin mo na kung anong gusto mong isipin sa akin. Pero hindi ko gusto mapahamak ang anak ko. Mahal ko si Pepe at ayaw ko mawala siya sa akin. Nasaan ang anak ko? Nasaan si Pepe? Si Pepe yun! Sandali! Ako na bahala kay Pepe. Liligtas ko siya. Ligtas mo siya, parawa mo naman tayo. Ligtas mo ang anak ko! Ano yun? Wala po yan. Sabihan na lang po namin kayo bukas. Sigurado ka bukas? Opo. Pangako po. Siguraduhin mo na lang ha. Opo. Hayop kang bata ka! Ng konting panahon dahil Mr. and Mrs. Dan, ano po nangyari sa inyo? Sir, bakit po? Sir. sandali lang. Sandali lang. Bigyan mo lang ako ng konting panahon, ano? Sige ba, sige ba? Gaya yung sinasabi ko sa iyo, yung magandang balita. Minsan talaga sa buhay natin, Anong kala mo, Pepe? Makakatakas ka sa akin? Walang makakatakas sa akin. Tay! Tay! Maawa kayo sa akin, Tay! Maawa kayo sa akin! Tay! Bitch mo! ang gandang balita, minsan talaga sa buhay ng tao. Sandali. Pasensya na po, sister. Kailangan ko na po umalis. Kuya! Sorry po. Lagi ka nangingialam, ha? Tapos ngayon, ikaw parang hayop.
Pepe! Pepe! Kuya Cho, Ano? naantok po ako, Kuya Cho. Pepe! Huwag kang pipikit! Lumabang ka! Diligaw mo pa si Chelsea, di ba? Hinihintay ka nun! Lumabang ka! Pepe! Sina si? Sabi na ba pa? Namumutla sa mula na sa dugo! Hospital! Peter, mga polis! Umalis ka na! Umalis ka na! Baka makita ka ng mga polis! Sige na! Pwede. Hindi ka ba nang bahala dito sa bata? Pwedeng iwan si Pepe, sister! Umalis ka na! Sige na! Ka ba nang bahala dito? Pepe! Pepe! Sige na, Mati! Umalis ka na! Nasa ka na ba? Mga boys! Sid! Yuya! Yung mga kasama! Sid! Halika na! Halika! Halika na! Si Pepe! Pepe! Nasalina na ng dugo si Pepe. Mabuti na lang match kayo ng dugo. Ligtas na yung anak mo, Betty. Betty, kamusta ka naman? Malakas si Pepe, sister. Wala tayong dapat ipangamba. Kakayanin niya to. Nakausap ko pala yung doktor kanina. Sabi niya sa tindi ng trauma na pinagdaanan ni Pepe, kailangan niya mag-undergo ng psychological therapy. Kasalanan ko lahat ng to. Bakit nangyari to sa kanya? Hindi ko siya niligtas. Ako yung inang duwag na hindi siya naipaglaban. Betty, huwag ka mag-alala. Tutulungan ka namin. Marami akong kilalang social welfare na magiging therapist ni Pepe. Huwag ka na umiyak. Talaga po, sister. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Excuse me po. Magandang araw po. Ako po si Police Inspector de la Cruz. Sino ho ang nanay ni Pepe? Ako ho. At Sister Becca, kayo po? Ako ho yun. Maaari ko ho ba kayong makausap na dalawa saglit? Kailangan ko lang ho kayong kunan ng statement. O sige po. Sige, sister, nandito naman kami ni Sid. Kami po muna magbabantay kay Pepe. Opo. Kayo muna ha. Ito ba yung batang dapat naligtas ko na bigyan ng kidney ni Pepe?
Diyos ko. Ano po ang plano niyo? Ako, Pepe. Pe, pagaling ka ha, para makalabas ka agad dito. Para ituloy din natin yung pag-aaral mo ng pagsusulat, di ba? Kasi tatapusin mo pa yung love letter mo kay Chelsea. Oo nga. Uy, Pepe, si Ate Nika mo to. Andito din si Kuya Cho mo. Tignan mo, masayang-masaya siya kasi lumalaban ka at saka fighting ka, di ba, Kuya Cho? Dok, makakapagsalita pa po ba kaya ang anak ko? Mrs., hindi ko makukonfirm kung makakapagsalita pa yung anak ninyo. Mula ho kasi nang ipinanganak nyo siya, hindi na siya nakarinig ng mga sound language o yung mga tunog ng wika na binibigkas verbally. Ito ang naging sanay kung bakit nag-mute siya at hindi natutong magsalita. So, speech for her will not develop immediately. Pero may posibilidad naman po no na makapagsalita siya. Posible naman. Pero hindi natin alam. Maybe another miracle can happen. Miyam. Miyam, bakit? This is success ba? Dok, ano ho bang nangyayari? Miriam? Anak, relax ka daw, sabi ni Dok. Relax daw, anak. Normal lang ho itong reaksyon na to ng anak ninyo. Kasi ina-adjust niya ang kanyang sarili sa lahat ng sounds na naririnig niya. And since bago ang lahat ng ito para sa kanya, it can feel a bit overwhelming for her. With time, constant therapy, gradually mapaprocess niya ang mga sounds na ito. Miyam. Sa umpisa lang naman daw yan. Masasanay ka din. At saka, lagi naman nandito si Mama para tulungan ka. Sana nandito si Papa. Gusto mo si Papa mo? Miyam. Anak, wala na ang Papa mo. Ha? Pero kahit wala na siya, nandito naman yung spirit ni Papa. Ha? Hindi. Gusto mo si Papa mo? Buhay si Papa mo. Hindi siya spirit lang. Nakita mo nung inooperahan ka? Yam. Anesthesia yun. Tsaka panaginip lang yun. Hindi panaginip. Buhay ang Papa mo. According to the forensic examination, it was confirmed na patay na ang pangunahing suspect sa nakaraang jewelry heist. Considered na sarado na ang kaso. Samantala, bumaba naman ang 25
per liter ang diesel. Sabi na nga ba eh. Kaya namumukhaan ko yung gagong yun. Sinusubukan mo pang magtago, pero nakikialam ka naman. Pinadala ka ni Gob. Kapiyansahan na ba ako dito? Okay ka lang? Relax. Itong ginawa mo, Raul. Ang dami nang iniisip ni boss. Sumabay ka pa. Nakatapos lang sa jewelry store, oh. Tapos ito naman. May nangilam kasi. Kahit pa. Hindi na pinagpapasensyahan yung boss ang kalat. Bahala ka na sarili mo. Teka. Ayusin ko to. Paano? Ipaparating mo. Pag pinagsahan ako dito, may bibigay akong kamo regalo kay Boss GM. Ang regalo yan. Basta, hindi ko mabibigay ito hanggat hindi ako pinakapawalan dito. Sa Chinatown, lintik na. May kalat? Papagov. Ay, sinabi na huwag kayong masanay na tinatawag akong Gov. Ang tatangan niyo pa naman. Baka may makarinig sa inyo pag nag-uusap kayo sa labas. Sorry po, Gov. Boss GM. Nakulong po isang tao natin, si Raul. Then clean it. May regalo daw po siya sa inyo eh. Regalo? Tungkol daw ho dun sa nakawan sa jewelry store. Impormasyon. Ibibigay daw ho niyang regalo pagka napiyansahan siya. Sige. Piyansahan mo. Pero pag hindi ako nasayahan, tuluyan niyo na ang lintik na yun. Opo, Boss GM. Asan si Joshua? Inaasikaso po si Ruth. Inoferan po ng trabaho sa planta. Panahon na siguro para bigyan kong leksyon ng Joshua ngayon sa kabaliwan niya sa babaeng yan. Hanapin niyo! Kapo. Congratulations! Huh? You aced your interview. You're hired. Dad, I wasn't expecting a visit from you. Sino nagsabing ikaw ang pinuntahan ko rito? Tin. Ngayon tinuturo mo na ako ng gitara. Friends na ba tayo? Pala desisyon ka eh, no? Kilala mo ba yung lalaki na lumabas sa opisina mo? Yung tao ni Dad? Hindi ko makakalimutan yun. Kakabit ng tattoo na yun ang pagkamatay ng tatay ko. Anong kinalaman mo sa pagkamatay ng tatay ni Ruth? Wala akong alam! Yung tattoo na yan, yung marka na yan sa braso mo, saan nanggaling yan? Hindi mo harapin ang tatay mo. Pull yourself together! Lintik na babae yan. Kinukuha lahat ng oras mo na dapat mong ibigay sa mga mas importanteng bagay. Dahil sa'yo, nawalan ako ng syota. Kaya kailangan tulungan mo ako mabawi yung Chelsea ko. Paano ako tutulong? Hello mga kapatid, this is JM De Guzman of My Best Friend Eman. Gusto mo pa malaman na next na mangyayari? Click mo na rito and subscribe to TV5 YouTube channel.